Boss, may malaking kliyente ba kayo kamakailan? Oo naman. Si Chen Feng mula sa Nayon. Umorder ng 12 ng sako ng patoka ng minsanen. Pinapahatid pa niya ng regular. Tutulungan kitang itulak. Sige, isa pa. Sige na. Kapag nakain nyo na ang patoka ni Zhao Deong, tingnan natin kung paano ka palalaban sa akin. Boss Chen, nandito na ang patoka. Tama ang bilang. Salamat sa paghatid. Sa daan papunta rito, may nakasalubong akong malas na tao. Nadapa siya, wala namang seryoso. Gusto ba ni Zhao Deong na patayin ang lahat ng manok natin? Kausapin natin siya. Kausapin si Zhao Deong. Aamin ba siya? Ang sakong ito ng sirang patoka, ito ang ebidensyang ibinigay niya sa atin. Siguradong nagtatago si Zhao Deong sa isang sulok ngayon. Naghihintay na panoorin ang palabas natin. Kung ganoon, bigyan natin siya ng palabas. Ayos na. Chen Feng. Tingnan natin kung paano ka pa makakabangon. Boss, may malaking problema. Boss, pinatay ng patoka mo ang mga manok ko. Hindi akin ang patokang ito. Yung driver na nag-deliver, tanungin mo siya kung may kakaibang nangyari sa daan. Yung malas na tao na yon, nung tinulungan ko siya, may ginagawa ang isa niyang kamay. Saan nakatira ang taong yon? Samahan mo akong hanapin siya. Ano ang inilagay mo sa patoka ni Chen Feng? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Siya yon. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko siya. Nilagyan ng lason ang mga manok. Sapat na to para pagbayaran mo. Teka lang. Kapag tumawag ako ng pulis, siguradong makukulong ka. Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Magbayad ka ngayon. Gumawa ka ng salaysay. Pwede kong ipagpaliban ang pagtawag sa pulis. Ang salaysay na ito ang magiging ebidensya. Subukan mo pang galawin ang mga manok ko. Direkta kitang ipapakulong. Una, babayaran mo ang 12 ng sako ng patoka na to. Pangalawa, namatay ang mahigit 10 inahing manok, 300 ang isa. Babayaran mo, 5,000 lahat. Ibigay mo na ngayon. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Pinsan, alang-alang sa paglaki natin ng magkasama. Bakit hindi mo yan inisip nung nilagyan mo ng lason? Dalawang pagpipilian. Magbayad ka, o tatawag ako ng pulis. Tama. Kung hindi ka magbabayad ngayon, walang makakaalis dito. Pera para sa patoka, pasensya na sa abala. Isulat mo sa salaysay. Aminin mong dahil sa inggit, pinakialaman mo ang mga patoka, at walang kinalaman ang tindahan ng patoka. Pumirma ka at mag-iwan ng thumb mark. Salamat. Masyadong mapanganib ang ginawa mo. Para harapin ang lobo, hindi mo pwedeng ituring ang sarili mo bilang tupa. Siguradong nasaktan si Zhao Deong sa nangyari, pero hindi yun si Suko. Chen Feng, maghintay ka lang. Ipapasara ko ang negosyo mo sa legal na paraan. Alam na ng buong Nayon, ang mga kasamaang ginawa ni Zhao Deong. Ang sirain ng reputasyon ni Zhao Deong ay mas epektibo kaysa bugbugin siya. Gusto kong magreklamo. Masyadong mabilis lumaki ang mga manok ni Chen Feng. Kakaiba rin ang mga itlog. Siguradong nilagyan niya ng hormones, mga ipinagbabawal na additives. Nakakasama to sa mga tao. May ebidensya ka ba?
Itataya ko ang pagkatao ko. Imbestigahan nyo para malaman nyo. Sa loob ng kalahating buwan, magbabago na ang lahat. Ang gusto kong itayo ay ang pinaka-profesional na poultry farm sa buong probinsya. Ikaw ba si Chen Feng? Nakatanggap kami ng formal na reklamo. Pinaghihinalaang gumagamit ka ng mga ipinagbabawal na additives. Kailangang itigil muna ang operasyon ng farm para sa investigasyon. I-seal ang lahat ng produkto at patuka, habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri. Wala kaming ginagawang masama, gawa-gawa lang ang paratang na yan. Makikipagtulungan kami sa investigasyon. Gaano katagal bago lumabas ang resulta? Pinakamabilis na ang 3 araw. Kailangang itigil ang lahat ng operasyon. Umuwi muna kayo at magpahinga ng ilang araw. Tuloy pa rin ang sahod nyo. Babalik tayo sa trabaho kapag naayos na to. Siguradong si Zhao Deong ang may gawa nito. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito. Gumamit si Zhao Deong ng mga legal na paraan. Hindi ito mareresolba sa pamamagitan ng gulo. Hintayin natin ang resulta. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya. Tamang-tama, hayaan nating ang mga awtoridad ang maglabas ng opisyal na ulat ng kalidad. Ipinasara ang poultry farm ni Chen Feng. Sabi nila may kainahinala raw sa patuka. Sabi ko na nga ba, siguradong gumamit siya ng mga maduduming paraan. Maganda naman na gustong kumita ng mga kabataan, pero hindi dapat sa masamang paraan. Ayan tuloy, baka makulong pa siya. Hello, kayo po ba si Mr. Chen Feng? Tungkol sa pagsusuri ng mga sample mula sa farm ninyo, lumabas na ang resulta. Walang natagpo ang ipinagbabawal na sangkap sa lahat ng sample. Pasado sa lahat ng pamantayan. Bukas ng umaga, tatanggalin na ang pagpapasara. Tatanggalin na ang pagpapasara. Pwede ko ba itong makuha sa opisyal na kasulatan? Siyempre, dadalhin ko bukas. Pasado ang lahat ng sample. Walang ginamit na anumang ipinagbabawal na sangkap. Tungkol sa malisyosong pagrereklamo, may karapatan kaming panagutin ang may sala. Hindi ganoong klaseng tao si Chen Feng. May naiinggit lang sa kanya, sinasadya siyang sirain. Napatunayan na ng mga awtoridad na inosente tayo. Pinapatunayan lang nito na wala akong kasalanan. Ang taong gustong sumire sa akin. Hindi pa nagbabayad sa ginawa niya. Ako si Chen Feng. Tungkol sa malisyoso at gawa-gawang reklamong ito, formal akong magsasampa. At iginigiit na panagutin ang nagreklamo na si Zhao Deong sa lahat ng kanyang pananagutan at magbayad ng danyos. Formal nang nagsampa ng reklamo si Chen Feng. Inirereklamo kanya sa malisyosong pagrereklamo. Sumama ka sa amin para tumulong sa investigasyon. Wala akong pera. Iba ang walang pera sa dapat mong bayaran. 3 araw na natigil ang trabaho. Ang nawalang sahod ng mga manggagawa ay 2,400. Nawalan ng 500 itlog ng gintong pakpak na manok, na nagkakahalaga ng 2,500 piso. Sa kabuuan, 4,900 piso. Hindi ko kayang bayaran yan. Ayon sa mga regulasyon, ang paggawa ng kwento para man-iron ng ibang tao, ay pwedeng makulong o magmulta. Pumayag si Chen Feng na makipag-areglo. Binibigyan ka na niya ng pagkakataon. Pwedeng hindi mo na bayaran ang pera. Pero kailangan mong gumamit ng megaphone sa nayon, para basahin ng malakas ang iyong public apology. Aminin mo na dahil sa inggit, kaya mo ako siniraan. Kailangan mo nang pumasa sa akin ang sasabihin mo. Mga kababayan, ako, si Zhao Deong, humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Ang reklamo noong nakaraang mga araw, ay gawa-gawa ko lang. Dahil sa inggit ko sa kanya, gusto ko siyang sirain, kay Chen Feng, at sa inyong lahat, taos-puso akong humihingi ng tawad.
3 araw na natigil ang trabaho, pero tuloy pa rin ang sahod ninyo, at bawat isa ay makakatanggap ng 200 pisong bonus. Ngayon, itinuturing ka na talaga ng lahat bilang haligi nila. Ang tiwala ay hindi nakukuha sa salita lang. Naniniwala sila sa akin, kaya hindi ko sila pwedeng biguin. Sumikat na ang itlog ng gintong pakpak na manok sa International Hotel sa lungsod. Ang putaheng Rising Sun, na ginawa ng head chef, ay naging pinakasikat na pagkain. Puno na ang mga order hanggang sa susunod na linggo. Gusto ng hotel na pumirma ng eksklusibong kontrata sa iyo. Magbibigay sila ng mas malaking paunang bayad. Bibilhin nila ang buong produksyon natin para sa kalahating taon. Sa susunod na buwan, magkakaroon pa ng isang food tasting event. Iimbitahan ang mga food critic at media mula sa lungsod. Mabuti. Pinsan, nasa kusina ka ng International Hotel sa lungsod. Nagtatrabaho pa rin, di ba? May paraan ako rito para yumaman tayo. Kapag nagtagumpay ito, malaki ang makukuha mong pabuya. Tama, tungkol ito sa itlog ng gintong pakpak na manok. Ang kinikita ni Chen Feng sa isang araw ay katumbas ng 1 taon nating kita. Kailangan mo lang palitan ang mga itlog niya, ng mga ordinaryong itlog, at ayos na. Kapag nagawa mo ito, bibigyan kita ng ganitong halaga. Kanselahin man ng hotel ang kontrata niya. Masisira ang pangalan niya. At magbabayad pa siya ng danyos. Kukunin mo ang pera at magpapakalayo-layo. Sige. Gagawin ko. Kapag napirmahan na ang eksklusibong kontrata, uupahan na rin natin ang burol sa likuran. Para itayo ang Phase 2. Ang food tasting event ang pinakamahalaga. Hindi pwedeng magkaaberya sa batch ng mga itlog na ito. Head chef, magpatuloy lang po kayo sa ginagawa nyo. Ako na ang maglalagay ng mga itlog sa bodega. Gintong pakpak na manok. Hindi ito itlog ng gintong pakpak na manok. Imposible. Siguradong hindi ito ang mga itlog niya. Chen Feng, may malaking problema. Ang mga itlog na dinala mo sa hotel ay pinalitan lahat ng peke. Una, pakalmayin mo ang head chef. Pangalawa, itabi at selyuhan ang mga peking itlog at ang mga kahon. Pangatlo, suriin ang lahat ng CCTV footage. Anong nangyari? Pinalitan ang mga itlog natin sa hotel. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. Si Li Wei ang karaniwang naghihiwa ng mga sangkap. Bakit siya ang nagpresentang tumanggap ng mga delivery ngayon? Dito nagkakaproblema. Si Li Wei ang pangunahing suspect. Security Department, hulihin niyo agad si Li Wei. Ito ang mga tunay na itlog ng gintong pakpak na manok. Huling-huli sa akto, inamin na ni Li Wei ang lahat. Sino ang nag-utos sa kanya? Ang pinsan mo, si Zhao Daong. Pagkukulang namin ito ngayon, taos-puso akong humihingi ng tawad. Mahirap talagang iwasan kapag may nagplano ng masama. Hindi talaga natin ito inaasahan. Pirmahan na natin ang eksklusibong kontrata ngayon. Ipapadala ko ang paunang bayad ngayong gabi. Pwedeng pirmahan ang kontrata. Pero dalhin niyo muna rito si Li Wei. May gusto akong sabihin sa kanya ng sarilinan. Dalawa ang pagpipilian mo. Una, kaso ng commercial extortion. Kumpleto ang mga saksi at ebidensya. Makukulong ka ng hindi bababa sa 3 taon. Ang pangalawang opsyon, bumawi ka sa mga naging kasalanan mo. Tulungan mo akong hulihin si Zhao Daong. Pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Susundin ko ang lahat ng iutos mo. Pinsan, ayos na ang lahat. Nasaan na ang pera? Kailangan ko nang umalis agad. Sa inabando ng istasyon ng kargamento sa silangan ng lungsod. Magkita tayo pagkalipas ng 1 oras. Pumunta ka ng mag-isa. Tapos na ang lahat. Nakapwesto na ang mga pulis. Bakit kailangan mo pang pumunta rito ng personal? Gusto kong makita niya ng sarili niyang mga mata. Ang patibong na siya mismo ang gumawa, kung paano ito nawasak. Kapag natapos na ang transaksyong ito ngayong gabi, tingnan natin kung paano pa sila lalaban sa akin. Walang kikilos, pulis ito. Ano? Buong gabi ka naming hinintay.
Gumawa ka ng patibong. Sabay tayong lumaki. Nagawa mo talaga ito sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon. Nire-report mo ako. Pinayagan kitang humingi ng tawad sa publiko para matapos na. Pero mas lalo ka pang lumala. Zhao Daeong, katapusan mo na. Bakit? Hindi ka ba masaya? Hindi ko lang inasahan na ganito ang magiging kahihinatnan nating dalawa. Nahuli si Zhao Daeong sa kabisera ng probinsya. Binalak niyang palitan ang mga itlog sa hotel ni Chen Feng para sirain ang reputasyon niya. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Napakamalas talaga ni Chen Feng sa kanya. Patawad. Wala nang silbi ang mga salitang iyan ngayon. Magpakabuti ka sa loob ng kulungan. Ang mga magulang ko, ipapaubaya ko sa iba ang pag-aalaga sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ang food tasting event sa hotel ay gaganapin sa susunod na Biyernes. Naipadala na ang lahat ng imbitasyon. Malapit na. Ang mga darating ngayon ay mga bigatin at kilalang tao. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ang mga itlog ay simula pa lamang. Ang tunay nating alas ay ang mga ito. Ito ang ikalawang henerasyon ng gintong pakpak na manok. Mas marami itong mangitlog. Ang karne ay may natural na amoy ng sariwang damo. Sa pagkakataong ito, ipapaalam ko sa lahat na ang ating mga manok, pati na ang karne, ay talagang walang katulad. Ginoong Liu, ito po ang taong madalas kong ikwento sa inyo, si Mr. Chen Feng. Magandang araw. Ngayong araw, hahayaan natin ang inyong panlasa, ang humusga sa tunay na ginto. Wow! Ang pangunahing sangkap ay walang iba kundi ang karne ng gintong pakpak na manok. Malambot at napakalinamnam. Maraming 5-star hotels at mga sikat na high-end restaurants ang nagpakita ng interes na makipagnegosyo sa atin. Mr. Chen, ako nga pala si Zhang Zhenhua, ang investment director ng Hongyi Capital. Interesado kami sa inyong gintong pakpak na manok. Talagang interesado kami, pero hindi order ang gusto naming pag-usapan, kundi ang pagbili sa inyong negosyo. 5 milyong yuan. Bibilhin namin ng buo ang inyong brand at teknolohiya sa pagpaparami. 5 milyong yuan. Para sa mga taga-bundok, isa itong napakalaking halaga. Pero ang gintong pakpak na manok ay hindi lang basta isang brand. Ito ay nakuha ko mula sa mga lumang libro, na hinimay-himay ko ng paisa-isang salita. Ito ang magiging pangkabuhayan ng 12-dosenang tao sa nayon. Kaya naman, hindi ito ibinebenta kung walang pakpak ng kapitalismo. Ang manok mong ito ay hindi makakalipad palabas ng maliit na nayon. Bibigyan kita ng 3 araw. Hindi man lang kumurap ang mga mata niya sa harap ng 5 milyon. Ang gustong bilhin ni Zhang Zhenhua ay hindi ang aking manok, kundi ang aking pinagmulan. Kapag naibenta ang pinagmulan, wala nang matitira sa atin. Ano na, nagtagumpay tayo. Sinakop na ng gintong pakpak na manok ang buong probinsya. Naghihintay na ang mga eksklusibong kontrata para mapirmahan. Maraming 5-star hotel ang nakapila para makipagtulungan. Doble ang bonus ng lahat sa buwang ito. Kapag pumasok na ang pera, itatayo na natin ang ikalawang yugto. Hahayaan nating kumalat ang gintong pakpak na manok sa buong burol. Ang gintong pakpak na manok, ang pinakamalaking diskubre sa larangan ng pagkain. Sa ating probinsya, ang nagpalago na si Chen Feng ay kinikilala sa mundo ng culinary bilang ang karapat-dapat na bansagan sa ating probinsya na hari ng manok. Feng, talagang binigyan mo ng dangal ang ating nayon. Ikaw ang phoenix ng ating nayon, ang tiwangwang na bundok sa likuran. Pauupahan sa iyo ng nayon sa pinakamababang presyo. Kami na ang bahala sa mga papeles. Pagbubutihin ko ang pag-aalaga sa gintong pakpak na manok, isasama ko ang lahat, tungo sa masaganang buhay. Konti ka ng pinakamalaking grupo ng nag-aalaga ng puting manok sa lungsod H.
Sa loob ng isang buwan, ilunsad ang bagong brand na Gintong Phoenix. Maglabas ng mga dekalidad na manok sa mas abot kayang presyo. Itakda ang presyo sa kalahati lang ng gintong pakpak na manok. Kung ganoon, halos wala na tayong kikitain. Hindi ko kailangan ng kita. Gusto kong sirain ang kontrol nila sa presyo. At ang pagiging eksklusibo nito. Kapag ang merkado ay puno na ng Phoenix, sino pa ang makakaalala sa manok na galing sa liblib na nayon? Tungkol sa kontrata. Baka kailangan muna nating magdahan-dahan. Saan nagkaroon ng problema? Isang malaking shareholder ng grupo ay kasosyo sa Hongyi Capital. Nagbigay siya ng abiso na iminumungkahing mag-obserba muna.